Halikayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Nilupig niya ang kamatayan, ipinagkamit sa atin ay buhay. Alleluia. Sa'yo poon naming sinta. Halikayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ng tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ay nakapaloob pa rin sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Bakit ba minsan hindi natin naririnig ang Diyos? Kung kailan punong-puno tayo ng problema, kung kailan sunod-sunod ang ating mga pagsubok, kung kailan bigat na bigat ang ating nararamdaman at napakahirap ng ating mga pinagdaraanan, doon hindi nangungusap at nagsasalita ang Diyos. Bakit kaya? Kasi mga kapatid, tandaan nyo, pag kayo ay dumadaan sa problema, doon malapit na malapit ang Diyos sa inyong buhay. At dahil malapit siya sa inyo, hindi naman kailangan magsalita ng Diyos. Hindi po ba? Pag tayo ay nahihirapan, ang kailangan lang natin ay ang yakap ng Diyos. Yan ang ating paniwalaan. Yan ang ating ipahayag na sa gitna ng ating mga pinagdadaanan na dilim sa buhay, nananatili pa rin maliwanag ang kanyang presensya. Nandyan siya, tinatawag tayo para tayo ay pakainin, busugin muli. At nandito tayo sa banal na misang ito, binubusog tayo sa kanyang salita, sa kanyang presensya. Hilingin muna natin na tayo ay mapatawad sa ating mga nagawang pagkakasala, sa ating hindi pagiging tapat sa Diyos, para maging karapat-dapat tayong makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan,
Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap ng Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming may sakatuparan ang pananampalatayang aming pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga batay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikunulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangaral ang sumampalataya kay Jesus, at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas, na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at itinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pa'y naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya'y pa'y naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga ang araw na ito, ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layuning hangad. Ang pumarito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapala niya ay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating saligay, siya pang naging saligan. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sila Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing yon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong nahuli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoong yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ang munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayo sa pampang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat
kahit gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at Happy Easter po sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Ako po ay natutuwa dahil napakarami po nagko-comment, nagpapasalamat sa ating araw-araw na misa, lalong-lalo na ang ating mga kapatid na OFW na nagsisilbing pampalakas nila. Dito po sila humuhugot ng inspirasyon. Karamihan po sa ating mga kababayan ay malayo sa kanilang pamilya, malayo sa mga simbahan. Kahit man po dito sa banal na misang ito tayo ay nagkakatagpo at naiibsan ang kanilang lungkot at homesickness. So habang pinagdarasal po natin ang ating mga kapatid na nakalayo sa ating bansa, malayo din sa kanilang mga pamilya, ang ating mga OFW, ipagdasal din po natin ang mabilis na kagalingan ng ating mga kapatid na may karamdaman. At ganyan din po, pinagdarasal natin ang pagpapalakas sa mga nanghihina, sa mga depressed, sa mga nalulungkot, lalong-lalo na ang mga may pinagdadaanan na pagsubok. Huwag niyo pong ipagdasal na alisin ng Diyos ang inyong mga problema dahil hindi naman pinangako ni Jesus na aalisin niya ang ating mga krus. Hindi po ba? Ano ang sabi ni Jesus? Ang sino man na gustong sumunod sa akin ay kailangan niyang buhatin ang kanyang krus. Ang pinagdarasal po natin ay lakas, tatag, pasensya, habang tayo nagbubuhat ng ating mga krus, at huwag po kayong mag-alala dahil malapit ang Diyos sa atin habang binubuhat natin ang ating mga pagsubok. Hindi man natin nakikita pero maniwala tayo, nandyan ang presensya ng muling nabuhay na si Kristo. Amen? Amen. Bakit hindi ko naririnig ang Diyos? Maaaring natanong nyo na po yan. Hindi po ba? Why can't I hear God? Ginawa nyo na po ang lahat, alam ko. Yung iba sa inyo, nagbisita iglesia na. Yung mga iba, lumayo, pumunta na ng Manawag. Yung mga iba, naglakad na ng paluhod, papasok na simbahan. Yung iba, walang tigil sa kanilang pagdarasal, pagnonovena, pagrorosaryo. Pero bakit ba, kahit na ginawa mo na ang lahat ng bagay na ito, hindi nyo pa rin naririnig ang Diyos? Kung kailan kailangan mo ang kanyang tinig, ang kanyang boses, ang kanyang mensahe, bakit tila ba nananahimik ang Diyos? Hindi po natin masisisi minsan ang ibang mga kapatid natin bakit tumitigil sila sa pananalangin at sa pagsisimba. Isang dahilan nito. Dahil sasabihin nila, simba na ako ng simba. Hindi naman sinasagot ng Diyos ang aking dasal. At hindi rin natin masisisi kung bakit ang ibang tao ay tumitigil sa kanilang pananalig sa Diyos. Because it seems that God is silent to their prayers. Nawawalan sila ng gana, nagsasawa sila sa pananalangin, kaya tumitigil sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Oo nga naman po, no? Bakit hindi natin naririnig minsan ang Diyos? Bakit hindi tayo sinasagot ng Diyos sa ating panalangin? May dahilan. At kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, ang Biblia, may makikita tayong sagot. At kailangan nating tandaan ang mga dahilan na ito para marinig natin muli ang tinig at boses ng Diyos. Harinawa, maalaala niyo po ang mga dahilan na ito para din maranasan niyo ang presensya ng Diyos at mabigyan kayo ng direction sa inyong buhay. Amen? Ang unang dahilan ay marahil mali ang iyong pamumuhay. You may be living an evil or bad lifestyle. Basahin niyo po yan in John chapter 9 verse 31. Nakasaad po that God does not listen to sinners. Rather, God listens to those
who worship Him and who are faithful to Him. Sinong pinakikinggan ng Diyos? Hindi ang mga makasalanan, kung hindi ang mga tapat. At sino ang tapat? Sila yung mga nagpupuri sa Kanya at sila yung mga sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Maririnig nyo din po yan. Mababasa nyo din po yan sa libro ni Propeta Isias, chapter 59, verse 2. It says that your sins is a barrier between God and you. And God has hid His face from you because you continue to do what is detestable to God. Bakit tinago ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo? Kasi mas minamahal mo pa ang kinamumuhian ng Diyos kaysa sa mahalin mo ang Diyos at ang kanyang kagustuhan. Ang kasalanan ay pader. Ang ating mga kamalian ang naglalayo sa atin sa Diyos. I think it is good to ask ourselves, am I living in sin? What kind of a lifestyle am I living now? Anong klaseng pamumuhay ang aking ginagawa, ang aking binubuhay? Baka naman double agent ako, doble kara ako. Maaaring paglinggo, pag pumapasok ako sa simbahan, napakabait ko, napakatahimik ko, mukha akong santo, mukha akong anghel. Pero pagkalabas sa simbahan, balik sa dati. May tinatago ka. Hindi po yan ang hinahanap ng Diyos. Hindi natin maririnig ang Diyos kung balot tayo at kung nakapaligid tayo sa pagkakasala. Oo nga naman po, tingnan nyo, kung kayo po ay nasa bar o disco house, paano mo maririnig na tinatawagan ka ng iyong misis? Hindi mo makikita yon, hindi mo mapapansin. Tinatawag ka na ng iyong misis. Pumunta siya sa sabungan, pero dahil sigawan ng mga tao, napakaraming mga tao, paano kanya mahahanap? Paano kanya matatawag? Hindi po ba? Pag nakapaligid ka at nakabalot ka sa ingay ng kasalanan, kahit nasigawan ka ng Diyos, hindi mo siya maririnig at hindi mo siya mapapansin. Amen? So, una, kung gusto mong marinig ang Diyos, gusto mong maranasan ang presensya ng Panginoon, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong magsisi sa iyong pagkakasala. Kailangan mong umiwas sa mga okasyon na kung saan ikaw ay natutukso at ikaw ay nadadapa sa pagkakasala. Mahalaga din po na tayo'y magkumpisal. Ang pagkukumpisal ay hindi lang po sa panahon ng Kwaresma. Ang pagkukumpisal all year round. Hindi po sapat yung pagkukumpisal lang sa misa. Yung ginagawa nating pagkukumpisal sa misa, para lang po kahit na paano, maging karapat dapat tayo dun sa misa makatanggap ng banal na katawan at dugo ni Kristo. But we are still expected that after the Mass, you go to confession. Yung ginagawa natin sa misa parang hinahawi mo lang ng konti para kahit na paano maging malinis naman. Merong isang karapat dapat na pwesto na makapasok ang Espiritu ng Diyos. Pero nakabalot pa rin ang puso mo sa matigas na kasalanan. Paano mo maaalis yung pagkakasalang yan? Paano ka magiging malinis? Go to confession and try your best to be faithful to God. Subukan niyo po. Pag malinis ang iyong konsensya, maririnig mo ang tinig at boses ng Diyos. Amen? Pangalawa, marahil kaya hindi mo naririnig ang Diyos at hindi mo siya nararanasan sa buhay mo ay dahil kulang ka sa disiplina sa pakikinig sa Kanya. A lack of discipline is one of the reasons why we cannot hear God. We have not been trained to listen to God. Basahin niyo man po ang kwento napakaganda sa libro ni Propeta Samuel. Nung bata ang propetang ito, siya po ay nabuhay na sa templo. Pero nagparinig ang Diyos sa kanya, si Yahweh. Tinatawag siya. Nagising po ang bata, kala niya ang pare. Siyang tumatawag sa kanya. 2 beses tumayo ang bata, pinupuntahan yung pare. Sabi, tinatawag niyo po ba ako? Nabigla ang pare, sabi niya, hindi. Pero doon naunawaan ng pare na tinatawag ang bata ng Panginoon, si Yahweh. Kaya tinuruan siya. Sabi, sa susunod na makarinig ka na para bang tinatawag ka, itong sabihin mo, "Speak, Lord, your servant is listening." Pansinin niyo po yun. Tinuruan siya ng pare kung paano sumagot sa Diyos. At nung ginawa ng bata na si Samuel ito, doon niya talaga naunawaan, naintindihan at narinig ang mensahe ng Diyos.
Napakahalaga mga kapatid na tayo ay palaging bumalik sa simbahan. Tayo'y makinig sa turo ng mga pari. Dahil kung hindi natin makukuha ang disiplina, kung hindi tayo mag-aaral, hindi rin tayo makakapakinig ng mabuti. Kung ang bata hindi po nasanay sa pakikinig sa kanyang teacher, kahit na paano siya turuan ng guro, walang maiintindihan ng bata. Hindi po ba? Kaya nga po, ang pakikinig, tandaan niyo po, isang disiplina. Kung hindi ka natuto sa disiplina ng pakikinig, wala kang mauunawaan kung hindi ang iyong sarili. So, we need to learn the habit of listening. At anong ibig sabihin ng pakikinig? Tandaan niyo po ito. It is speaking last. Napakaganda po ng kahulugan ng pakikinig. Marunong kang makinig, pag sa bandang huli, doon ka pa lang magsasalita. At yan ang problema na napakarami sa atin. Salita na tayo ng salita, kaya nga wala tayong naririnig sa iba, lalong-lalo na sa Diyos. So, subukan niyo po, sanayin niyo ang palaging makinig. Kahit na kayo ay nababagot o minsan at madalas naiinip, may bunga ang inyong tapat na pakikinig. Amen? Pangatlo, marahil kaya hindi mo naririnig ang Diyos o baka naman hindi mo nararanasan ang kanyang grasya ay dahil may bigat ka sa iyong isip at espiritu. Mababasa niyo po ito sa sulat sa mga Hebreyo. Chapter 12, verse 1. Lay aside every sin and weights that trip you. Isantabi niyo ang iyong mga kasalanan at mga pabigat ng buhay na nagiging dakilan ng iyong pagkadapa sa inyong paglalakbay. Tandaan niyo po, ang pabigat hindi kasalanan. Pero merong mga pabigat ng ating buhay ang nagbabara sa ating isip, sa ating puso, sa ating espiritu. Kaya hindi natin marinig ang Diyos. Ano po ang mga pabigat na ito? Halimbawa na lang po, yung walang sawang pakikinig natin sa telebisyon. Di ba? Mas marami pa ang bad news kesa sa good news. O yung maghapon na tayo ay nakikinig at nanonood sa social media, nakikita natin ang pagmamalaki ng karangyaan, kayamanan ng mga ibang vlogger. Hindi po ito ay daan ng Panginoon. Dahil pag ang tao ay nagmamalaki, ano po ito? It is pride. Ang daan ng Panginoon ay pagpapakumbaba, humility. Bakit ka naiinggit? Kasi palaging napapanood mo, nakabili siya ng bago sasakyan, pinagmamalaki yung kanyang bank account, pinapakita sa iyo yung malaking bahay, kinukumpara mo ang iyong sarili. Tingnan mo na, binibigyan mo ng pabigat ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. O maaaring palagi kang nakikinig sa chismis o paninira ng ibang tao. Isang pabigat na naman ito. Imbes na mga mabubuting salita ang nandyan sa iyong isip, mga masasamang salita ang nilalaman mo sa iyong kalooban. Dahil tandaan niyo po mga kapatid, ano man ang pinasok niyo sa iyong isip, puso at kaluluwa, para ka bang nagtatanim. At ano man ang itanim mo sa iyong loob, yan ay mamumunga. Amen? Mabuti at masama. Mas mabuti na itanim mo sa iyong loob ang salita ng Diyos para mamunga yan ng kabanalan at kabutihan. Amen? Magandang itanong, ano ba yung mga pabigat na aking nang ipinasok sa aking loob, kaya naman nagiging balakid yan sa aking pakikinig sa Diyos. Kung nga ang ating Panginoon, tandaan niyo, lagi siyang pumupunta sa isang tahimik na lugar, siya po ay nagdarasal sa Diyos. Anong ginagawa niya? Iniiwan niya sa Diyos lahat ng nagiging pabigat ng kanyang isip at puso. At tandaan niyo po ang napakagandang payo ni San Pedro that you should cast all of your anxieties unto Him. Yan ang problema na napakarami sa atin. Ang hilig-hilig na binubuhat ang ating mga problema, ang ating mga pag-aalala. Habang nandyan, dala-dala mo sa iyong isip at puso, mahihirapan ka na magpatuloy, maging magaan ang iyong paglalakbay sa buhay. Amen? Kaya nga po, napakahalaga. Sa bawat ng ating pagdarasal, iwan mo ano man ang nakakabigat ng iyong puso't damdamin sa Diyos. Magiging magaan ang iyong buhay at maririnig mo pa ang Diyos. Pang-apat at kahuli-hulihan, ang ating pagiging malayo sa Diyos. One reason why we cannot hear God, it is because we are far from God. Lumapit ka sa Diyos,
Napakahalaga naway lumalim pa ang iyong pagmamahal sa Diyos. Diyan mo siya maririnig at mararanasan sa iyong buhay. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, napakaganda, na nagpakita ang muling nabuhay na si Jesus sa kanyang mga alagad na nadidepress, nalulungkot at nagluluksa. Pero sino po ang nakakilala dito sa muling nabuhay na Panginoon kung hindi si San Juan? At alam niyo po kung ano ang description, ang larawan ng ebanghelyo kay San Juan? Siya daw po ang minamahal na alagad ni Jesus. Tignan niyo po yun. Dahil mahal niya si Jesus, agad niyang nakita. Dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, agad niyang narinig. Pag wala ka ng pagmamahal, wala kang makikita. Hindi po ba? Pag wala ka ng pagmamahal, kahit na ang nahihirapan ay hindi mo maririnig. Kaya nga po, bakit ang isang mister, wala siyang pakialam sa kanyang misis kahit na ito'y umiiyak na dahil nabawas na at nawala ang kanyang pagmamahal. Kayo po mga magulang, pag lumalabas ang inyong mga anak sa eskwela, kahit na malayo pa lang ang inyong anak, agad nyo na silang nakikita. Bakit? Dahil mahal na mahal nyo ang inyong mga anak. Magandang itanong po yan, gaano ba kalalim ang aking pagmamahal sa Diyos? Mga kapatid, kung lumamig na ang ating pagmamahal sa Diyos, paano manunumbalik ang init nito? Try your best to be close to God because proximity is the way to deepen our love for each other. Pag close kayo, hindi malayo, madidevelop kayo. Amen? Pag malapit kayo sa bawat isa, doon mabubuo ang inyong pag-ibig, pagmamahalan, at pagmamalasakit. Pag hindi mo palaging nakikita ang isang tao, wala kang pakialam sa kanya. Hindi po ba? Pero pag palagi mong nakikita ang isang tao, doon ka nagkakaroon ng feelings sa kanya. Ano magpaparamdam ang Diyos sa iyo? Ang layo-layo mo sa kanya. Mga kapatid, hinahamon ko po kayo na ilapit niyo po ang inyong puso sa Diyos. Pag malapit na malapit ang inyong puso sa Panginoon, maririnig nyo siya, mararanasan nyo siya, at magbibigay siya ng mabuti at magandang direksyon sa inyong buhay. Ang tanong, ano sa mga apat na dahilan na ito, kaya hindi mo naririnig ang Diyos? Manalangin po tayo, naway sa ating pag-alis sa ating masamang klase ng pamumuhay, sa ating pagdidisiplina sa pakikinig sa Diyos, sa ating pag-alis sa mga pabigat ng ating isip at espiritu, at sa ating palagi at tapat na paglapit sa Diyos. Marinig natin ang tinig niya, maranasan natin ang presensya ng Diyos na magpalakas sa atin sa ating pagpapatuloy sa buhay na ito hanggang sa buhay magpasawalang hanggan. Amen. Nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan, upang samahan tayo sa paghaharap sa lahat ng paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya na may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang buong simbahan, naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makakapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin po natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Diyos ng aming Ama, binalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming panalangin at palakasin mo kami sa pagkakatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan na makaloob mo at aming mga alay, upang ang aming kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At samuhin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong araw na ito, lalong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at
kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus at ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po tayo.
para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tunghayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno ng buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ang iyong mga labi. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa kabanal-banalan na puso ni Jesus ang ating kahilingan. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap kung hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok kung hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, at liwanag sa dilim at pagdududa. Minamahal kong Jesus, maigting po akong naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyaya ang aking hinihiling. Kailanganin ito ng isang himala. Naisin mo lang ito at matutupad na ang aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ang Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tignan mo nawa po ako na may habag at mababatid ng iyong puso ang aking mga kasiraan at kahinaan, ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, anuman ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, ikalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso na aking tunay na hinahangad na matupad, kasama ng iyong sangnilikha magpakailanman. Kabanal-banalan na puso ni Jesus, Tawan mo kami. alam kong may iisang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawala ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakaawa ako, minamahal kong Jesus. Ipagkaloob mo ang grasyang aking hinihiling sa iyo sa pamamagitan ng kalinis-sinisang puso ng iyong madalamhating ina. Pinagkatiwala mo ako sa Kanya bilang Kanyang anak at ang Kanyang mga panalangin ay napakamakapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalan na puso ni Jesus, Tawan mo kami. kalinis-sinisan na puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang aming pinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung gusto nating marinig ang Diyos, mga kapatid, kailangan natin palaging magdasal at manalangin. At ang panalangin ay hindi pagsasalitang mag-isa. Remember that prayer is not a self-centered monologue, but prayer is a God-centered dialogue. Gusto mong marinig ang Diyos? Gusto mong maranasan ang Panginoon?
magdasal ka. Pero naway mas marami ang iyong pakikinig kesa sa iyong pagsasalita. Kung makikinig ka, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Do you want to be blessed by God? Do you want to be blessed by the presence of God? Start by staying still, by praying, by listening. At dyan niyo po maririnig at mararanasan ang Diyos na magpupuno sa inyong buhay gitna ng inyong mga problema at pagsubok. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at kayo ay pagpalain ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Si Jesus ngayon nabuhay.